Chapter 17. Bebe time ng magjowa. Lovang ganun. Ngumisi ako. Ang dami talagang alam ng henerasyon nyo. Of course. Natatawang saad niya at kinabig ang batok ko. Dinampi-dampian niya ako ng halik sa labi na akin din namang tinugon. Ganito siya kasarap maglamang. Pakiramdam ko nga ay bago lang ako sa isang relasyon. Bago kasi sa akin ang mga nararamdaman ko ngayon. Para akong nagbibinata at ngayon lang nakaranas magkanobya. Nagkasya na lang ako sa lambingan namin ni Niva hanggang sa matapos ang lunch break. Pero pumasok muna ako sa banyo para mag-release dahil hindi ako makakapag-focus sa trabaho kapag ganitong nagwawala ang kargado ko. Napapalitak ako at napakamot sa ulo nang makitang wala akong baong sanitary napkin sa bag. Nakalimutan kong magbaon. Nararamdaman ko pa namang malapit na akong magkaroon, tipan lang ang meron ako dahil araw-araw talaga akong nagbabaon nun. Lalo pa at may mangyari din sa amin ni Marcus dito sa opisina kaya kailangan ko talagang magbaon ng extra tipan araw-araw. No choice ako ngayon kundi bumaba para bumili ng sanitary napkin. Tumayo ako at binitbit ang wallet. Tumungo ako sa opisina ni Marcus para magpaalam. Marcus. Antag ko sa nobyo na abala sa kaharap na laptop. Tumingin siya sa akin. Nahigit ko ang hininga kasabay ng pagkislot ng puso ko nang ngumiti siya. Ang gwapo niya lalong tingnan sa suot na eyeglasses. Parang gusto ko tuloy lumapit sa kanya at kumandang. Yes sweetie, tanong niya sa swabing boses. Tumikim ako at inalis sa isip ang kapulyahan. Ano bababa lang ako saglit. Kumunat ang noo niya. Why? Is there a problem? Wala naman. May bibilhin lang ako sa baba. Anong bibilhin mo? Kuryoso pa niyang tanong. Sanitary napkin. Natigilan siya. Sanitary napkin. May menstruation ka. Magkakaroon na. Kailangan kong bumili dahil nakalimutan kong magbaon. Umawang ang labi niya at biglang nalungkot ang mukha na para ba siyang nalugi ng bilyon. Bakit? Tak ang tanong ko naman. Ilang araw ang menstruation mo? Mga 3 days. 3 days. Ang tagal naman. Bulalas niya. Natawa naman ako. Nagets ko na kung bakit ganito ang reaksyon niya. Dahil 3 days siyang madidyeta. May usapan pa naman kami na mag-bedtime mamaya after office hour. Ganun talaga, love. Kaya tiis-tiis ka muna. Natatawang turan ko. Lalo namang nalungkot ang mukha niya at bumagsak ang balikat niya. Sige na, love. Labas na ako. Kailangan ko nang bumili dahil baka pamatak na ta. Natatawa pa ring palem ko. Tumingin naman siya sa akin at sumimangot. Lalo ko lang siyang tinawanan at tumalikod na. Oops, sorry. Sambit ko ng muntika na akong mabunggo kay Sally at Ella paglabas ko ng exit. Sila ang dalawang receptionist na una kong nakilala dito sa company building. Mukhang sa coffee shop sila nag-break time base na rin sa dalawang cup na hawak nila. Nginitian ko ang dalawa. Pero imbes na gantihan nila ako ng adjective ay inismiran nila ako at inirapan. Oh look who's here, Ella. Ang dakilang kabit. Pagpapasaring ni Sally sabay ngising nang uuyam sa akin. Oo nga, kabit na mas makatipa sa gabi. Dagdag pa ni Ella sabay ngisi din. Napabuntong hininga naman ako. Medyo hindi na ako nagulat na ganito ang pakitungo nilang dalawa sa akin. Simula nang kumalat ang tungkol sa pagiging kabit ko ni Marcus ay nagbago na ang tingin ng ibang empleyado sa akin. Ganon na rin silang dalawa. Hindi na lang ako rumbat at akmang lalampasan na lang silang dalawa pero hamarang sila sa akin. You know what, Niva? We're so disappointed in you. Akala namin matinukang babae. Yun pala ahas ka. Mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Turan ni Sally. Kabit ng taon ang atake mo, Anta. Dapat nga sa'yo tini-trending sa social media para tablan ka ng hiya. Ang kapal kasi ng mukha mo, Kalat na nga sa buong building na kabit ka pero nandito ka pa rin sa kumpanya at parang proud ka pang kabit ka ng big boss. Dagdag ulit ni Ella at sabay silang tumawa ni Sally. May kirot sa dibdib ko ang sinabi nila. Pero wala akong karapatang mag-inarte dahil totoo naman ang sinabi nila. Pero hindi naman ako papayag na libak-libakin lang nila ako. Kahit sa una pa lang ay hindi na magaan ang loob ko sa kanilang dalawa. Amoy na amoy ko na kasi ang kaplastikan nila. Nagiging civil lang ako kapag kaharap sila dahil kapwa-empleyado ko sila. E di ipa-trending nyo. Post nyo sa social media. Gusto nyo picturean nyo pa ako ngayon para may maipost kayo.
Gawin niyo pa akong content, I don't care. Basta ba handa kayong harapin si Sir Marcus Marcus dahil boyfriend ko na siya? Of course, hindi naman siya papayag na makaladkad ang pangalan niya sa kahihiyan na gawa niyong dalawa. Matapang naturan ko at nginisihan rin sila. Nawala naman ang ngisi nila at napaawang ang labi na tila namangha sa mga sinabi ko. Pagak na tumawa si Sally. Ha, ibang klase ka rin, no? Ikaw na nga ang kabit, ikaw pa ang matapang. Bakit ba kasi masyado kayong affected? Kayo ba ang inagawan ko ng asawa? Burr ko sa kanilang dalawa. Tumalim ang tingin nila sa akin. Halatang nap-icon na. Hindi nga kami ang inagawan mo ng asawa. Pero ang babaeng iinidolo namin ni Ella ang inagawan mo ng asawa. Malandi ka, mariing saad ni Sally. Hindi ka lang mang-aagaw ng asawa, makapal pa ang mukha mo. Dugtong ni Ella. Ngumisi ako. Kaya naman may kagaspangan din ang ugali nila dahil idol pala nila ang bruhang si Tita Claudia. Ewan ko lang kung idolohin pa nila ang bruhang yun kapag nalaman nila ang baho nun. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin yung dalawa. Sok. Talagang makapal ang mukha mo. Dapat sa'yo binubuhusan ng kape para mahimasmasan ka. Sige, subukan mo kung ayaw mong isumbong ko kayong dalawa kay Marcus. Hamon ko kay Sally na akmang isasaboy sa akin ang hawak niyang kape. Natigilan naman siya at lalong tumalim ang tingin sa akin. Sige, gawin mo. Kung gusto mong mawala na sa kumpanya. Ngangisi-ngising turan ko. Hinawakan naman siya ni Ella sa braso at pinigilan. Halatang natakot din sa banta ko. How dare you, porket kabit ka ng big boss nagre-reyna-reynahan ka na. Social climber and gold digger. Maanghang na wika ni Sally sa akin. Whatever, Sally. Basta huwag nyo lang akong kakantiin na dalawa magtatagal pa kayo dito sa kumpanya. Be a good employee, you too. Mapang-asar na ngumiti ako sa kanilang dalawa at tumalikod na sabay ikot ng mata. Dapat na akong masanay sa mga taong gaya nila. Masakit man ang sinasabi nila pero kailangan kong lunukan yun at tatagan ang dibdib. Wala lang ang mga masasakit na salita nila sa sakit na ilang taon nang nakabaon sa puso ko na dulot ni Tita Claudia. Mababawasan lang ang sakit na yun kapag nakita kong nagdurusa na siya. Hi, Princess. Bati ko sa anak paglabas niya ng gate kasama ang teacher. Daddy. Humahajijek na tawag niya sa akin at bumitaw sa kamay ng teacher sabay takbo palapit sa akin. Sinalubong ko naman siya sabay karga at halik sa kanyang pisngi. Gumanti din siya ng halik sa pisngi ko. Binalingan ko muna ang bat-ihing guro ng anak at nagpasalamat. How's the classroom, Princess? Pawisan ka, natatawang tanong ko at dinampi-dampian ng panyo ang kanyang pawisang noo at leeg. Super happy po, Daddy. Nag-play po kami ng stop dance. Bibong sagot niya. Ngumisi ako. Kaya naman pala namamawis ka. Tinanggal ko ang pink niyang bag na nakasukbit sa balikat niya at binigay sa yaya niya. Sabi nga po ni teacher, mag-play po ulit kami ng stop dance bukas. Excited na sabi pa niya. That's good. Galingan mo, Princess. I will, Daddy. Tumawa ako at hinalikan siyang muli sa pisngi. Basta mag-enjoy ka lang, anak. Let's go. Naglakad na ako pabalik sa sasakyan. Nakasunod sa aming mag-ama ang yaya at dalawang bodyguard ni Daisy. Paminsan-minsan ay sinusundo ko si Daisy sa school pagkatapos ng klase niya kapag hindi ako masyadong busy. Ngayong magkahiwalay na kami ni Claudia ay gusto kong mabigyan siya ng mas marami pang oras para hindi siya malungkot. Pero simula nang umalis kami sa bahay at tumira sa mansion ni Papa ay 2 beses lang yata siyang nagtanong tungkol sa mommy niya. Hindi niya ito madalas na hinahanap gaya ng ibang bata na laging bukang bibig ang ina. Patunay lang na sanay na siyang hindi nakikita lagi ang ina. Si Claudia naman ay hindi pa nagpapakita kay Daisy, 1 buwan na kaming umalis sa bahay ay hindi man lang siya nag-e-effort na makipagkita sa bata. Sa akin lang siya nakikipagkita para makiusap na magbalikan na kami. Pag-uusap na laging nauuwi sa argumento dahil pinipilit niya ang gusto niya. Lagi niyang dinadahilan si Daisy pero hindi naman siya gumagawa ng effort para makita ang bata at makabonding. Minsan nga ay naiisip ko na parang wala talaga siyang pakialam sa anak namin. Noon pa man ay napapansin ko na ang pagiging self-centered niya. Marcus. Natigilan ako sa pagsakay kay Daisy sa baby car seat nang marinig ang boses ni Claudia.
Kunot noong lumingon ako at nakita ko si Claudia na papalapit sa aming mag-ama. May matamis na ngiti sa kanyang labi. Hi, Daisy baby. Bati din niya sa anak namin. Mommy, nakangiting tawag din ni Daisy. Bakas ang excitement sa mukha niya nang makita ang mommy niya. Mukhang na-miss niya rin ito. Humalik si Claudia sa pisngi ni Daisy at yamakap naman si Daisy sa kanya. I miss you, baby. Malambing na saad ni Claudia. Ibibigay ko sana si Daisy sa kanya para buhatin niya at para hindi na rin siya masyadong nakadikit sa akin. No Marcus, buhatin mo na lang siya. Masisira ang outfit ko. May meeting ako ngayon. Tanggi ni Claudia. Napabuntong hininga naman ako. Mas importante pa sa kanya ang suot niya kesa buhatin ng anak na miss na raw niya. What are you doing here? Tanong ko at bahagyang lumayo sa kanya dahil masyado siyang nakadikit sa akin na alam ko namang sinasadya niya. Oh, I'm here para hiramin sana si Daisy sa weekend. Para sana makabonding siya. Tinawagan mo muna sana ako bago ka pumunta dito. I did, pero busy ang phone mo. So tinawagan ko ang kabot mo at sinabi niyang sinundo mo si Daisy kaya dumiretso na ako dito. Nagpanteng ang tenga ko sa salitang sinambit niya patungkol kay Neva. Watch your word, Claudia. Huwag mong tatawagan ng ganyan si Neva sa harap ni Daisy. Mahina siyang tumawa. Why? Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman ang sinabi ko. Kabot mo naman talaga si Neva. Aniya at ngumisi pa. Kung magsalita ka parang wala ka ring mga kabot. Oh, mga boy toy pala. Paaring ko. Nabura naman ang ngisi niya. Daddy, Mommy, what is kabot po? Biglang tanong ni Daisy. Bamantong hininga ko at hinalikan sa buhok ang anak. Nothing, princess. Sinaman ko ng tingin si Claudia. Piliin mo ang mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Ikaw rin naman, usual niya sabay ikot ng mata. Pag-iisipan ko kung ipapahiram ko sayo sa weekend si Daisy, sambit ko na lang. Hey, bakit pag-iisipan mo pa? May kasunduan tayo Marcus at nagkapirmahan na tayo tungkol kay Daisy. Every weekend sa akin siya kumunat ang noo ko. At ngayon ka lang nagka-interes na biramin siya. BBC kasi ako. Depende kay Daisy kung gusto niyang sumama sayo. Tumingin siya kay Daisy at naging maamo ang mukha. Baby, gusto mo bang sumama kay mommy sa weekend? Mamasyal tayo tapos magmamal. Ngumiti si Daisy. Talaga po, mommy. Yes. So sama ka sa akin sa weekend. Sige po. Excited na sambit pa ni Daisy. Bumaling sa akin si Claudia at ngumisi. Sasama siya sa akin. Fine. Pwede mo siyang hiramin sa weekend. Aalis na kami. Let's go, princess. Turan ko at nilapag na si Daisy sa baby car seat. Bye mommy. Paalam ni Daisy kay Claudia. Bye, princess. See you on weekend. Sinarado ko na ang pinto ng sasakyan at binalingan si Claudia. Sa weekend na kayo magkita ni Daisy. Sunduin mo siya sa mansion. Okay, wait, saan ang diretsyo nyo? Sa opisina mo. Yes, ngumisi siya. Talagang i-display mo sa harap ng anak natin ang paglalandian nyo ng secretary mo. Tinaliman ko siya ng tingin. Neva and I are professionals. Trabaho ang inaatupag namin kapag oras ng trabahasa. Hindi kami kagaya mo na ini-excuse ang trabaho para makipaglandian hanggang madaling araw. Burr ko sa kanya at umikot na sa kabilang pinto ng sasakyan at sumakay. Sinenyasan ko na si Narsing na paandarin ang sasakyan. Hindi ko na nilingon si Claudia na naiwan sa labas. Daddy, bakit hindi po natin laging nakakasama ngayon si Mommy? Tanong ni Daisy sa gitna ng biyahe. She is busy, princess. Nanulis ang kanyang maliit na nguso. Lagi naman po siyang busy, Tila nagtatampong wika niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Don't worry, sa weekend magbo-bonding kayo ng mommy mo. Mamamasyal kayo at magmumall. Kasama po ikaw, Daddy. No, busy si Daddy sa weekend. Isa pa, bonding yung dalawa ni mommy mo yun. Kayong dalawa lang at kasama ang yaya mo. Mag-e-enjoy ka, okay? Pinisil ko ng marahan ang baba niya. Yes po, Daddy. Hinalikan ko siya sa buhok. Kahit may hidwaan kami ni Claudia ay hindi ko siya sisiraan kay Daisy dahil ayoko ring gawin niya yun sa akin. Isa pa ay siya pa rin ang ina ni Daisy. Ayoko pa ring sumama ang tingin sa kanya ng anak namin. Pagdating sa opisina ay masayang lumapit si Daisy kay Neva.
Good morning, Ate Neva. Humahajijek na bati ni Daisy. Good morning, Daisy. Ganting bati rin ni Neva at marahang pinisil ang pisngi ni Daisy. How's school? Great. Nag-play po kami ng stop dance ni teacher at ng mga classmate ko po. Pagbibida ni Daisy. Wow! It means magaling kang sumayaw. Humajijek ang anak ko na parang biglang nahiya kay Neva. Napangisi naman ako. Natutuwa ako na makitang malapit na ang look ni Daisy kay Neva. Komportable na siya dito. At natutuwa din ako sa nobya dahil alam niya kung paano pakisamahan ang anak ko. Hindi ko pa nga lang na ipapaliwanag kay Daisy ang tungkol sa amin Neva. Pero lagi ko silang dalawang pinagkikita para naman mas lalong pumalagay ang loob niya kay Neva. Sweetie, sa loob muna ako. Alam ko kay Neva. Ngumiti siya sa akin. Sure. Ako muna ang bahala kay Daisy. Thanks, sweetie. Binalingan ko si Belen at Banilinan bago pumasok sa loob ng opisina. Ate Neva, I'm done na po. Nagtaas ako ng tingin kay Daisy mula sa tinatype ko sa computer. Talaga, let me see nga. Lumapit siya sa akin bitbit ang pad paper niya. Inabot niya sa akin yun. Napataas ang kilay ko habang tinitingnan ang alphabet letter na sinulat niya. Pinapa-practice daw sa kanila yon ng teacher niya at banibida niya sa akin na kaya daw niyang isulat. Naisulat naman niya kahit wala na sa tamang linya ang ibang letra. Wow! Alam mo nang ang isulat ang alphabet letters. Ang galing naman ni Daisy, puri ko sa kanya at pinisil ang pisngi niya. Ngiting-ngiti naman siya, bakas ang tuwa sa kanyang singkaiteng mata. Pero mas maganda kung pantay-pantay ang sulat mo at nasa tamang linya. Like this, oh. Tinuro ko sa kanya ang tamang linya. Mat-aman naman siyang nakikinig. Dapat blue to blue kapag big letter. Kapag small letter naman, red to blue lang. Parang ganito, oh. Nagsulat ako ng big letter at small letter sa malinis na papel at nasa tamang linya. Kaya mo bang gawin? Yes po. Sige nga, try mo nga. Binigay ko sa kanya ang lapis niya at inusad sa 6/9 harap niya ang papel. Nagsimula naman siyang nagsulat at ginaya ang letrang sinulat ko. Tiningnan ko naman ang dinadaanan ng lapis niya. Oh, lalampas ka na. Blue to blue kapag big letter. Malumanay na paalala ko. Ay, oo nga po pala. Humajijek siya at binura ang lampas na lapis. Napangiti naman ako dahil mabilis siyang matuto basta matutukan lang sa pagtuturo. Nagangat ako ng tingin at nakita kong titig na titig sa akin ang yaya ni Daisy. Ngumiti pa siya sa akin. May problema ba, Ate Belen? Nakangiting tanong ko. Umiling-iling siya. Wala po ma'am. Natutuwa lang po ako sa inyo. Natawa ako. Bakit naman? Kasi po, ang bait nyo kay Daisy. Saka ang tiyaga nyo pong turuan siya. Hindi kayo naiinis kahit makulat siya. Normal lang kasi sa bata ang makulit. Lalo na sa ganyang edad ni Daisy. Oo nga po, ma'am. Ibang-iba po kayo kay Ma'am Claudia. Kaya di na po nakakapagtaka na nagustuhan kayo ni Sir. Turan niya. Hindi na ako nagkomento at ngumiti na lang sa yaya ni Daisy, pero sa loob-loob ko ay natutuwa ako na napapansin nila yon. Patunay lang na magaspang talaga ang ugali ni Tita Claudia. Anong balita? Pumayag ba si Marcus na hiramin mo si Daisy sa weekend? Bungad na tanong sa akin ni Jessie pagpasok ko ng opisina. Yeah, pumayag naman siya. Tugon ko at lumapit sa table ko sabay lapag ng designer bag. Umupo ako sa swivel chair ko. Mabuti naman. Akala ko ay pahihirapan ka pa niya. Wala siyang magagawa. Anak ko pa rin si Daisy at may pinirmahan kaming kasunduan. Nakangising sabi ko. So anong plano mo kay Daisy? Nagkibit balikat ako at nilabas ang compact powder para mag-retouch. Wala. Ipapasyal ko lang siya at ipagmumol sa weekend. Tumaas ang kilay niya at binigyan ako ng nagdududang tingin. I know you, Claudia. Alam kong may iba kang plano sa bata. Nakangising wika niya. Napangisi na rin ako. Kukunin ko lang ang loob ni Daisy. Siya ang malaking alas ko kay Marcus. Tumawa siya. Sabi na Ang tanong mapaikot mo kaya si Marcus gamit si Daisy. Tinaktak ko ang brush sa compact powder bago kinusko sa pisngi. Well, let's see. Wala akong gusto na hindi ko nakukuha. And you know that, Jessie. Nakangising sabi ko. Umikot ang mata niya. I know. Tumayo siya at sinukbit ang bag sa balikat. Let's go.
Baka mahuli na tayo sa ribbon cutting. Sinarado ko na ang compact powder at binalik sa bag pati na rin ang brush. Tumayo ako at binitbit ang bag. Sabay na kaming lumabas ng opisina ni Jessie. Banilinan ko muna ang bagong secretary ko. Nag-hire ako ng bagong secretary dahil matabil ang dila ng dati kong secretary. Nahuli ko lang naman siyang chinitsismas ako sa ibang empleyado. Ang lakas ng loob ng gaga. Kaya sinibak ko siya. At bilang ganti ay hindi ko binigay ang huling sahod niya. Kaninang umaga ko pa napapansin na laging nakasunod sa akin ang tingin ni Marcus. Hinahagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Malagkit at mainit ang tingin niya. At alam na alam ko rin kung ano ang ibig sabihin ng tingin niya na yun. For sure ay naglilibog na naman ang mama. Paano ba naman halos 2 weeks kaming walang bakbakan kaya malamang ay sabik na siya. Ako naman ay nananabik na rin sa kanya at tinatablan na rin sa malagkit na titig niya. Pero oras ng trabaho kaya kailangan isantabi muna ang libog. Lumapit ako sa kanya dala ang mga documents na pipirmahan niya. You need to sign these. Sambit ko at nilapag ang 5 folder sa harapan niya. Tamad na binuksan niya ang isa. Kailangan na ba ang mga ito? Hindi naman. 1 week pa bago ang deadline ng mga yan. Okay, bukas ko na ang mga yan pipirmahan. Aniya at nilagay sa drawer ang mga folder. Bamantong hininga ko at sinilip ang oras sa suot na relo. Mag-alas 4 na pala. Pwede ka nang umuwi ng maaga kung gusto mo. Oh really? Aniya at sinilip din ang suot na relo. Oo nga, mag-alas 4 na. It means maluwag na ang oras natin. Pwede mo namang bukas na reviewin ang ibang documents tapos ko rin naman replyan ang mga emails. That's good. Ay, tili ko nang bigla niyang kabijin ang bewang ko at hinayla ako paupo sa kondongan sabay yakap sa akin at halik sa pisngi. Marcus, mahinang honest ko. I miss you, sweetheart. Tuldok panipit. Bulong niya sa tenga ako sabay kob-kob ng dalawa niyang kamay sa dibdib ko. Napakagatlabi naman ako nang piga-pigain niya yon. Kahit may suot pa akong damit ay dama ko ang mainit niyang kamay. Lumingon ako sa kanya at sinalubong niya ng halik ang aking kabi. Humawak ako sa kanyang pisngi at tumugon sa kanyang halik. Nagsimula na ring mag-init ang aking katawan. Love, sa unit na lang natin ito ituloy mamaya. Tuldok-tuldok. Malambing na turan ko. I can't wait, sweetheart. I want you so bad right now. Aniya sa magaspang na boses at pinindot ang maliit na remote control para malak ang pinto ng opisina. Wala na akong nagawa nang tanggalin niya isa-isa ang butones ng long sleeve polo ko. Mabilis din niyang kinalas ang hook ng bra ko na nasa harapan. Bumuyang-yang ang malulusog kong dibdib na agad din naman niyang kinubkob at nilamas-lamas. Napakagatlabi naman ako sa kilati. Idagdag pa ang alaga niyang matigas na nadamang-dama ko sa aking puwitan. Sinakop niya ang labi ko sa mariing halik na akin namang tinugon. Nakabaon pa rin sa loob ko ang kanyang alaga. Inikot niya ang 2 binti ko sa kanyang balakang. I love you, sweetheart. Bulong niya nang maghiwalay ang labi namin. I love you too, Marcus. Ilang sandali kaming nanatili sa ganung posisyon bago kami naghiwalay. Gusto pa nga niyang humirit pa pero pinigilan ko na siya. Ang sabi ko na lang ay sa kondo na lang namin ituloy. Pumayag naman siya kahit bitin na bitin ang hitsura. Tinikman ko ang sarsa ng chicken hamonado na niluto ko. Tama na ang lasa nito. Hindi masyadong matamis. Malambot na rin ang karne ng manok. Pero para makasiguro at hindi ako mapahiya ay pinatikim ko yun sa isang kasambahay nila Marcus. Ate Susan, patikman naman po nito kung tama na ang lasa. Ay sige po, ma'am. Kumuha ng kutsara ang kasambahay na si Ate Susan at sumandok ng sarsa sa katinikman. Matama naman akong nakatingin sa kanya habang hinihintay ang magiging reaksyon niya. Pati ang ilang mga kasambahay na naroon ay nakatingin din sa kanya. Masarap po, ma'am. Tamang-tama lang po ang lasa. Malinamnam saka hindi masyadong matamis. Ani Ate Susan sabay thumbs up. Napangiti naman ako at nakahinga ng maluwang. Salamat, ate. Nako, baka magustuhan ito ni Daisy. Medyo mapili kasi sa pagkain ng batang yun. Ang alam lang kainin ay hotdog o kaya fried chicken. Ayaw niya ng ibang lutong manok, gusto prito lang. Pero itong chicken hamonado mo, baka sakaling magustuhan niya ito. Sana nga, ate, tumikim din ang ibang kasambahay.
Gaya ni Ate Susan ay nagustuhan din nila ang lasa at pasado sa kanila. Sabado ngayon at narito ako mansion ni Senyor Damian. Dinala ako dito ni Marcus. Kinuha ko naman ang pagkakataon na ito para magpa-impress. Kaya nagpresenta akong magluto. At ang naisipan ko pang iluto ay chicken hamonado. Masaya ako na nagustuhan ng mga kasambahay. Sana magustuhan din ng Senyor at ni Daisy maghain na kayo. Oras na ng pananghalian nila Sir. Antag ni Manang Bising pagpasok sa kusina. Manang, tikman nyo yung chicken hamonado ni Ma'am Niva. Halos kalasa ng chicken hamonado nyo. Ani Ate Susan. Tumingin sa akin si Manang Bising. Kiming ngumiti naman ako sa kanya. Lumapit siya sa kawali na nakapatong sa induction cooktop. Nanghingi siya ng platito at kutsara sa kasambahay. Medyo kinabahan ako habang tinitikman ni Manang Bising ang niluto ko. Hindi lang sarsa ang tinikman niya kundi pati ang karne ng manok na humihiwalay na ang buto. Siya ang mayordoma dito sa mansion. Ang pinakamatagal na kasambahay na nanilbihan sa pamilya ni Marcus. Ang pinagkakatiwalaan ng senyor. Tumanggaw-tango si Manang Bising. Masarap nga itong chicken hamonado mo, Ma'am Niva. Tamang-tama ang timpla mo at malambot pa ang karne ng manok. Nanunuot din ang lasa, wika niya. Napangiti naman ako at para akong nakahinga ng maluwag. Salamat po, Manang. Ngumiti na rin siya sa akin. Nakakatuwa ka naman, Ma'am Niva. Marunong kang magluto at masarap pa. Tinuruan po kasi ako ng tiyahin ko kaya natuto po ako. Ganon ba? Alam mo isang magandang katangian ng babae ang marunong magluto. Kaya hindi na ako nagtaka na nabighani mo si Sir Marcus. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Mabuti na lang talaga at maraming bagay ang itinuro sa akin noon si Nanay Feli. O siya, maghain na kayo, Susan. Para makakain na ang senyor at sila Sir, opo Manang. Lumapit na rin ako sa mga kasambahay para tumulong pero pinigilan ako ni Manang Bising. Naku Ma'am Niva, hayaan mo na sila. Kaya na po nila yan. Sige po, tawagin ko na lang po sila Marcus. Nag-excuse na ako sa kanila at lumabas ng kusina. Pinuntahan ko si Marcus sa lanay. Kasama niya roon si Daisy at ang senyor. Naabutan kong nag-uusap ang mag-ama habang si Daisy Maman ay tutok ang mga mata sa hawak na tablet. Marcus, Senyor Damian, kakain na po. Lumingon sila sa akin. Ngumiti sa akin si Marcus. Ang senyor naman ay stoic lang ang mukha. Kakain na po, Ate Niva. Tanong ni Daisy na parang excited ng kumain. Yes po, kakain na. Nakangiting sagot ko naman. Ano po ulam? May fried chicken. Kuha po, hindi magandang laging fried chicken ang kakainin mo. Pangaral ng senyor kay Daisy na napanguso naman. Pero gusto ko po ng fried chicken lolo, Napailing na lang ang senyor at ngumisi naman si Marcus. Walang fried chicken Daisy, Pero nagluto ako ng chicken hamonado. Mas masarap yun sa fried chicken. Siguradong magugustuhan mo yun. Sabi ko, talaga po, oo naman. Luto ko yun at gusto ko tikman mo. Ngumiti na siya, sige po. Tumayo na si Daisy at nilapag sa center table ang tablet at lumapit sa akin sabay hawak sa kamay ko. Tumingin naman ako kay Marcus at kay Senyor Damian na parehas 3/8 ding nakatingin sa akin. Susunod na kami ni Papa, Niva. Saad ni Marcus. Ngumiti naman ako at tumango. Excuse me po, Senyor Damian. Halam ko at bumalik na ako sa kusina kasama si Daisy na nagtatanong ng tungkol sa niluto kong ulam na manok. Nangingiti ako habang pinagmamasdan si Daisy na sunod-sunod ang kagat sa hita ng manok. Nakaupo siya sa pagitan namin ni Marcus. Nagustuhan niya ang niluto kong chicken hamonado. Pati nga si Marcus at ang senyor ay nangangisi din. Masarap ba, anak? Tanong ni Marcus sa pagkalunok niya ng pagkain. Yes po, Daddy. Ang sarap po nitong chicken na niluto ni Ate Niva. Ang lambot-lambot pa, mas masarap pa po sa fried chicken. Tugon ni Daisy sabay muling ngasab sa hita ng manok. Natawa naman kami. Nag-init ang dibdib ko dahil nagustuhan ni Daisy ang niluto ko. Akala ko ay aayawan niya dahil sabi ni Ate Susan ay mapili siya sa pagkain. Mukhang may bago ng paboritong ulam si Daisy at hindi na puro fried chicken. Yun nga lang ay manok pa rin. Natatawang saad ni Senyor Damian at bumaling siya sa akin. Masarap itong chicken hamonado mo, iha. Nakakatuwang malaman na marunong kang magluto at masarap pa.
Sa wakas ay nakahanap din si Marcus ng babaeng marunong magluto, hindi yung puro pag-anda at retoke lang ang alam sa buhay. Kinagat ko ang labi sa sinabi ng senyor. Alam kong si Tita Claudia ang tinutukoy ng senyor. Salamat po, senyor. Saad ko. Call me Tito Iha bilang nobya ka ng anak ko. Sige po, Tito. Wika ko. May tuwang kumudlit sa puso ko dahil nararamdaman kong unti-unti na rin akong nagugustuhan ng ama ni Marcus. Gusto ko lang hong linawin papa na hindi ko nagustuhan si Neva dahil masarap siyang magluto. Nagustuhan ko siya bilang siya. Ani Marcus at tumingin sa akin sabay kindat at ngiti. Nginitian ko naman siya. Kinikilig ako sa sinabi niya. I know Marcus. Pero syempre, iba pa rin yung babaeng maalam magluto. Masarap sa pakiramdam kapag pinagluluto ka ng babaeng mahal mo. Just like your mother noong nabubuhay pa at lagi akong pinagluluto. You are right, Papa. Sang-ayon ni Marcus habang nakatingin pa rin sa akin ang namumungay ng mga mata. Dahil sa narinig ay mas lalo tuloy akong ginaganahan ngayon na ipagluto ng iba pang putahe si Marcus. Gusto kong lalo pa niya akong magustuhan at mahalin. Sir Marcus. Sabay kaming napalingon sa isang tauhan na pumasok sa komedor. Ano yun, Fred? Tanong ni Marcus. Nasa labas ho si Ma'am Claudia. Si Mommy. Bulalas naman ni Daisy.